Manong Ariel, maraming salamat. I'm so privileged, no, na makaharap kayo. Isang malaking karangalan po ang makaharap ang isa sa pinakamatapang, isa sa pinaka-hinahangaan ho namin dahil sa lahat ng inyong ginawa para sa bayan. Ang dami-dami niyo ho, Manong, pinagdaan ng bakbakan, barilan. Ang una kong tanong, do you know why you are still alive? Meron pa siguro tayong mission. Every time na humaharap tayo sa ganyan na mga pagsubok, no? Una-una, no? Masakit para sa akin na kapwa mo Pilipino yung nakakasagupa mo. Pwede naman natin pag-usapan yan at ayusin natin, no? Tama ho yun, napaka-emosyonal dahil ang iyong kalaban ay sariling dugo. Pero wala ho kayong anting-anting? Nananalig lang ako, nagdadasal ako. Bago mag-umpisa ang bakbakan, ano ho ang inyong dasal? Ang dasal ko lang palagi igabay mo ako, please give me protection. Hayaan mo ako na maging decisive ba na para hindi naman marami mga casualties. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Yung nag-umpisa ito doon sa liberation of Kauswagan, Lanao del Norte. Lanao del Norte, kung saan nung kinubkub ito, nung sinakop sila ng MILF noong 2000, yung unit namin, yung unang na-dispatch pa to liberate Kauswagan. Well, in the process naman, we were able to rescue around 329 daw hostages, no? Kagagaling lang namin sa Palawan noon, kabababa lang namin sa barko. So after that, akala ko makakapagpahinga kami, pero ang sabi naman ng mga senior na military commanders noon, we have to maintain the momentum. Kailangan itulak natin sila. Yung MILF, makabalik sila sa Camp Abubakar. Halfway kami papunta ng Inudaran. May natumba, may sumabog. Natumba ngayon yung malaking puno, no? Bakbakan na. At that time, pag umpisa pa lang, that was, I think, mga 6 o'clock in the evening. Pagdating ng mga alas 10 yata, nung nagkaroon na ako ng mga casualties, ito yung mga tao na kumuha ng bala para sa akin. Isa-isa na nasa tabi ko sila na tinatamaan. Yung isang company commander ko, si the late Lieutenant Javier, sabi nung kanyang ex-os, "Sir, tinamaan po si CO." Sabi ko, paano kayo tatamaan dyan na nasa likod ko kayo eh? So, ibig sabihin, napaligiran na kami. Alam nyo, nakasama ko siya noon. Nakasama ko na rin siya. Ang sabi ko nga, ano bang nakita ninyo sa akin? Bakit ganito na naman, no? Kung napasubo ko kayo dati, bakit nandito pa rin kayo? Ang sabi naman niya, Sir, hindi ka naman kasi nang iiwan din ng tao eh. It was a 24-hour running gun battle. Sa akin, every time na ikikwento ko to, para bang anong saysay nung award na yon na may mga casualties naman ako na very close sa akin. Kahit saan ka kumilos, may casualties, pero may naisalba ka naman ng mga buhay. Meron ngang isa ron na na-meet ko sa Dumaguete. Hindi ko alam na ano na siya, no? na pulis na siya, pero sabi niya sa akin, Kuyang, sir, pwede ho ba ako makipag-picture sa'yo? So, habang kinukunan kami ng picture, kinikwento niya yung ginawa daw namin sa Kauswagan. Nung una, nagpuputukan pa raw sa labas, habang kliniklear namin yung area, and then pumasok ako doon sa loob ng, I think that was a gym. Ang unang dinampot ko yung pamilya niya. Malit pa lang daw siya noon. Ngayon isa na siyang chief inspector sa Iligan. Ibig sabihin, pulis na siya ngayon? Pulis na siya.
Chief Inspector Dexter Acaso. At meron din kaming alam ng konti tungkol kay Dexter. Ang kanyang kwento nga ay takbuhan daw sila bago sila nakarating yata ng gym. Sila ay napunta sa babuyan dahil hindi nila alam kung paano sila kikilos, nagpuputukan, pero ang akala nila hindi sila makakaligtas, mamamatay. Mamamatay sila, ang kanilang buong pamilya, hanggat dumating daw ho kayo. At nung pagdating, hindi na malilimutan yung pagharap mo sa kanila. Ikaw mismo, Manong Ariel, sabi mo sa kanila, sa kanya, kasi bata siya at naalala niya, ligtas na kayo, nandito na kami. Protektahan namin kayo. And that boy, Dexter, has not forgotten that story. Pag kayo nasa bakbakan ho, how do you make sure na less ang distraction? Na ito lamang po. Ang palagi kong sinasalang-alang-alang, yung mga tao ko. Kasi kung hindi ako magiging decisive, mas maraming magiging casualties sa mga tao ko. It's all survival, di ba? Right. But that was a long battle. Yeah. 24 hours and you survived that. Tanong, Manong Ariel, then and now, takot kayo mamatay? Naandun talaga yung takot, yung kaba. Pero pag naandun ka na kasi, you must step up pa and overcome whatever fear you have. Kung sabi na handa ako uli na magpakamatay o mamatay, handa ako. Kung takot ako, initially siguro meron, pero kaya ko. As a matter of fact, kayo'y namatay na ho ng ilang minuto. What is the story, Colonel? Well, inilagay na ako sa mga sa tabi ng mga lifeless bodies nung nakita nila yung ring ko, may graduation ring at pumipitik-pitik pa yung daliri. So I was really fighting for my life. So ang ginawa nila, inilipat na nila ako sa Viluna, sa ospital. And then inoperahan na nga nila for 13 hours, 3 sets of doctors operated on me for 13 hours, to repair my pancreas that was ruptured, remove a portion of my liver, the left lobe of my liver, and cut 6 feet of my small intestines. So, nung magising na ako sa surgical intensive care unit, dinedresan na ako. Pagbukas ko ng mata na ganyan, alam ninyo, alam mo boy, ang tingin ko nga, nasa langit ako. Kasi yung nagdedress sa akin, nakaputi, angelic face, Akala ko anghel nga na nasa patay ako. Yun pala, doktora. Yun po yung naging asawa ko. She became your first wife. Yes. At kayo'y nabuhay. And she was one of the doctors who attended to you sa Viluna. Yes. Ang Diyos nga naman, pag magkwento. Yes. Hindi mo talaga malalaman kung saan papunta. Pero paano ho yan? Kayo nagpagaling doon sa ospital, paano ho kayo nagligawan? Since siya'y nakakaalam naman nung history, yung case ko, so it was just a doctor-patient relationship. In the beginning? In the beginning. And then, later on, nag-develop yung unang anak namin, pinanganak sa De Los Santos Hospital. Noong February na, naimbita kami para may isang party, birthday party na isang senior marine officer na taon din na may minasakir na Marines sa Tuburan, Basilan. 21 Marines. Nung nakita ako ng commandant, sabi niya, nandito pala si Ariel. Ito dapat ang padala natin sa sa Basilan para habulin yung mga MNLF na nagmasakir nitong mga tropa natin. Kinunan kaagad nila ako ng ticket papuntang Zamboanga, diretso na doon. Right after na I led that operation to rescue Father Nacorda, Right. namatay siya. A day before I was to go back, namatay siya. So she left me with 2 kids, 1 year, 9 months, and then 7 months old yung daughter namin. Mula kay doktora, paano mo naman natagpuan si Mrs.? Alam mo, sabi nga nila, it's really, destiny, or if I honestly believe that God carefully planned my life, plinano niya.
So, nag-meet kami sa isang children's party. Alam mo yung love at first sight eh. I didn't know naman na ako, balo, siya naman, annulled yung marriage niya. Okay. So, yun yung kwento namin na it's a perfect blended family. Yes. Yeah. At dun papasok na yung dalawang stepchildren ko, dalawa din sa dito, kanya. tapos tatlo yung common namin. Yeah, and you've been together for over what? 25 years. Right. Oo. That's love. Kumusta ho kayo bilang ama? Alam ninyo, na ano ako I was given an award by the foundation of Chief Justice Puno, Ulirang Ama, sa Okay. Manila Hotel. Kasi, Ang biro nga nila yung iba, Ariel, ulirang ama ka. Ulirang asawa ka kaya? Maamaring matanong natin si Pong. yung ating interaction when we were doing research for this conversation, mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng inyong mga anak. And that says a lot. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. Wow. I also heard this from their friends. They were never embarrassed about you being incarcerated dahil ito yung pagkakulong na pinaglaban mo ang katarungan, ang karapatan, ang iyong bayan. Yeah. Alam mo, nung bagong release ako, sabi ni Alfred you can never pull back the time that was lost. I was growing up as a teenager when my dad was in jail. And those years mattered most because I needed him. No, you really cannot pull back the time, no? So, every time na nakikita ko si Alfred na, sabi ko, sorry anak talaga, no? Hindi na natin maibalik no? Pero, yun, alam mo, nung nakita ko si Pong na umiiyak, napasabay ako na umiyak. Dahil talagang, hindi talaga na maibalik yung panahon na yun. I was never allowed to attend yung mga once in a lifetime Moments. events sila na graduation, yung father and son night. Kaya mo pa bang ibalik yun? Parang wala. No? But finally, nga sabi ko, I was able to catch up. Manong Ariel, let's do it now. Kung halimbawa magpapasalamat ka sa iyong mga anak at sa iyong asawa, thank you, Pong, dahil. Thank you, mga anak, dahil. Sorry, mga anak, dahil. Sorry, Pong, dahil. How would that sound? Let's start with the thank you. Mami, salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa mga anak natin. Kung may pagkukulang ako, I am sorry. To your children. Alam naman ninyo na lahat ng mga pinagagawa ko noon kasi ang tingin ko para sa inyo talaga. Kung meron man akong pagkukulang later on, sabi ko nga, I was able to catch up naman. No? But just the same, I want to take this opportunity to thank you for being good children. A young boy is watching, is eavesdropping on this conversation. Tagahanga ni Manong Ariel Querubin. At tinanong ho kayo at sabing, gusto ko pong magsundalo. Anong sasabihin niyo? Encourage ko siya na magserbisyo kayo kasi dito natin makikita talaga na yung ating pagmamahal sa bansa, kung talagang yun ang nyo na mahal ninyo yung bansa, pumasok kayo. Let's talk about some issues. Sa simpleng pananalita, ano ang iyong posisyon dito sa hidwaan na namamagitan, hindi lang naman tayo. I mean, China laban sa maraming bansa, pero lalo na yung China laban sa Pilipinas. Well, kung ang pag-usapan lang natin yung West Philippine Sea, atin yan. No? Atin yan. Yung Ayungin Shoal na sinasabi nila na gusto nilang angkinin 185 kilometers from the mainland, Palawan. Sila, more than 1,000 kilometers away. So, ang distansya lang nung, alam mo, ng Ayungin, 185 kilometers, para lang nag-travel ka from Manila to Lucena.
ganun kalapit. Tapos sasabihin nila, kanila yan. Atin yan. Let's move on to charter change. So among the choices, People's Initiative, Constitutional Convention, nasaan ho kayo? Constitutional Convention ako. Bakit ho? Well, yun talaga makikita mo na pinag-aralan na maayos at naandun yung sabi natin na representative ng taong bayan. Kanina may sinabi po kayo na nakakalungkot dahil ang nakakalaban mo sa gera bakbakan ay mga kababayan. Pero nasabi mo rin na kung tutuusin, lahat pwedeng pag-usapan. Balikan ko lang po yun. Anong ibig niyo hong sabihin? Yung kunwaring CPP-NPA, example lang, ilang dekada na, bakit naandyan pa rin? Anong problema ba na pwede naman natin pag-usapan yan at ayusin natin, no? Nothing positive naman will come out of all these peace talks if the government, for its side, will not shape up to address corruption, social injustice, poverty, unemployment. Kung hindi ma-address ito, insurgency will persist. Doon lamang sa diskurso na may kinalaman sa government has to shape up. Dahil ika mo ay, and that's the reason why nariyan pa rin yung insurgency, may mga kinakailangan gawin sa labas ng gera para hindi mangyari ang gera. Ang tagal na po na maraming nagpropromisa sa amin, sa taong bayan, na kami ang may solusyon, kami ang may alam kung paano patatakbuhin itong gobyernong ito. Mahal namin ang tao, mahal namin ang Pilipinas. What has been happening? Karamihan kasi sa kanila lip service eh. Alam mo, boy, ang sinasabi ko, ang kailangan natin kasi na namumuno yung una-una, no? May takot sa Diyos, no? At sabihin na natin na you walk the talk. We have to reform ourselves. Initially, the best antidote really to all this, no? To insurgency, violent extremism, and even terrorism. It's good governance. Kasi hindi pwede maghiwalay po yung good governance, tapos hindi naman matitinong tao ang nagpapatakbo. Yeah. Oo, ang good governance, susunod po doon sa napakasimpleng prinsipyo na yan po ay patatakbuhin ng mga taong, yun, may malasakit sa kapwa, may takot sa Diyos. Yeah. Marami kang kaibigan, maraming mga kababayan tayo na hanggang ngayon ay naghihikayat sa'yo na sana'y si Colonel Ariel Querubin, si Manong Ariel ay sumubok muli sa Senado. Kayo po, pag mabigyan ho kayo ng pagkakataon na maging senador ng bayan na ito, anong isusulong nyo? Una siguro yung Magna Carta for Women. Why? Of course, nakita ko kung ano yung pinagdaanan ng misis ko, no? Nakita ko rin kung ano ang nangyari doon sa mga iniwan na mga asawa nung akin namatay na mga tao. So, Magna Carta for Women. Pag pumasok ho kayo sa Senado, ano ho ang inyong baon? Alam mo, boy, ito lang ang pwede ko. May pakita na pwede kong babaunin sa Senado. 67 scars. Yun po ang inyong baon pagpasok sa Senado. 67. Ang kwento ng inyong buhay. Yes. Sa kasaysayan ng Pilipinas, you are the most bemedaled soldier. How does it actually feel? Ang tingin ko kasi, lahat tayo pwede maging bayani. Maswerte lang na nabigyan ako ng opportunity. Sa akin, we are all heroes ba in our own rights, no? Hindi ko madali ang 49 at ang 67 scars. Pero ganun pa man naiintindihan ko po ang inyong mensahe that everybody can be a hero. At ang pumapasok sa aking isipan habang tayo nag-uusap ngayon ay maraming salamat sa lahat ng ginawa nyo. Ganda ho ng katawan nyo. How do you maintain that? Well, every day I do push-ups. Push-ups, as in push-ups? Yes, push-up. Ilan? Nagbabari, no? Binabago ko. Kanina umaga, nag-310 ako. 310 na push-up? Yes. Okay. 310 na push-up.
Pwede ho ba ako magpaturo? How do you do it? Yan, ganito, no? Okay. Ito, yan, yan. And then? And then, dapat yung katawan mo, diretso yan. So, pag ano, magbaba mo, dapat dire-diretso yan. Yan. Okay. Yan. 1, 2. Ako naman po, Manong Ariel. Sandali, ha? I-guide niyo po ako. Yeah. Anak ka. Ganun pala yun. So, dito, Yan, ganyan. tapos po, Yan. Okay. and then, Yan, baba. Yan, yan. And then, 310 kayo kaninang umaga. yes. Yeah, walang nagbibilang eh. Kaya kanina, yung pinost ko, sabi ko walang nag-count. Pwede ba? Pakibilang na lang. So, ang bilang 310. And you're able to do that. Wow. Hindi, binibilang ko kanina pagpunta dito. Oo. Eh, pagdating ng 70 sa daan, nakatulog ako. Ano ho ang benefits? Ano ho ang naibibigay nitong push-up na ito? What does it do to the body? And even mind, no? Sa akin kasi, no, I do it para gisingin yung aking, yung system ba? Yung, Okay. If I don't exercise before proceeding to my yung usual na parang matamlay ako, madali akong yung sipunin o ano. But, essentially, when I was listening to your discourse, nung pinakikinggan ko lahat ang iyong mga kwento, may kinalaman ho talaga sa push-up. You've been pushing up everything na dumaan sa iyong buhay. You've been pushing up your love for country, lalong-lalo na. You never pushed down. You always pushed up. You pushed up your family life. You pushed up raising your children the best way you could. You pushed up your very emotions, to understand the world, to understand your role as a father, as a husband. That's inspiring. That's pushing up. And another word to it is, affecting people in a positive manner. Na pag dumadating, that smile, I now appreciate, I now better understand because wala ka naman talagang gusto but iangat lamang yung kapwa, iangat lamang ang bayan. Kaya ngayon habang napapagkwentuhan ho natin yung push-up, bagay ho kayong tawagin the push-up man. Pero ito ho ang aking katanungan. Pag halimbawa nandun na kayo sa pearly gates, you're at the entrance of heaven and God is there. Dalawang tanong niya. Sasabihin niya, Ariel, what was your biggest sin? And what was the best thing you did for me? Anong sasabihin niyo po sa Panginoong Diyos? Siguro sasabihin ko na na hindi ako masyadong nakasama ng pamilya ko. At kung anong sasabihin naman na anong nagawa ko, mula anong binigyan niya ako na second lease on life, I consistently shared His countless blessings. Yeah. Hindi natin tatapusin ang pag-uusap na ito that we wouldn't do the fast talk. Aso o pusa? Aso. Chess, basketball. Chess. Crossword puzzle, Scrabble. Crossword puzzle. Swimming, surfing. Swimming. Matigas, malambot. Matigas. Smart, beautiful. Smart. Bala, Rosario. Rosario. Halik o yakap. Halik. Tom Jones, Elvis. Tom Jones. Medal of Valor or Best in Math medal. Medal of Valor. TikTok, Facebook. TikTok. Chicharon, mani. Chicharon. Battlefield o kulungan. Battlefield. Bayan, pamilya. Pwede bang bayan at pamilya? Pwede. Guns o roses. Pwede rin parehas? Bundok o dagat. Bundok. Doon ako nasanay. Mahal ka, mahal mo. Mahal ko. Driver o pasahero. Driver. Your type of music. Love songs. Sino ang taong kinatatakutan mo? Mrs. What was the nicest thing said about Ariel? Sharer. The biggest misconception about Colonel Ariel Querubin? Ang tingin nila kasi parang parang ruthless warrior, pero alam mo, I'm a peacemaker. Saang bagay ka matipid? Maano ako sa Sa pera. Sa pera. Saan ka naman hindi matipid? Sa pagmamahal. Senado, Kongreso. Senado. Nasaan ka ngayon sa buhay mo? Well, nasa crossroad ba ng parang papunta ako doon. Describe your fur babies. Ito. Yan na maganda na pagkwentuhan natin. Kasi
May pastime eh. Ako nagte-train sa mga ano ko. Pinakamagandang babae. Of course, misis ko. What makes you smile? Pag nakita ko yung misis ko na nakasmile din, What makes you cry? yung pag naalala ko, yung mga pagkukulang ko ron, mga pinagdaanan ko, Yes or no, are you faithful to Mrs.? of course I am. Pag may temptation, ikaw ba'y tumatakbo palayo o tumatakbo palapit? Tumatakbo palayo. If your life is to be filmed, palagay mo sinong aktor ang gaganap bilang Ariel Querubin? The right of first refusal kay Coco sana eh, Martin, no? Give it a title. Yung libro kasi na hindi man na-launch eh, ang title niya A Question of Valor. How do you want to be remembered? Ito si Ariel, napakabait na tao, maprinsipyo, at he shares. And he also laughs generously. Complete the sentence. I am Ariel Querubin and I'm willing to stand up for everybody, for all the Filipino people. I am Ariel Querubin, willing to die for the country, for the people. last question. Push up o basketball? Push-ups. Manong Ariel, kayo po ang the push-up man. Manong Ariel, maraming salamat for your time. Yeah, maraming salamat, the boy, for this opportunity.